Magandang tanghali mula sa tahanan ng pinakamalakas na Mobile Legends Bang Bang players sa buong mundo. Ako po si Mara Aquino at ito ang MPL Philippines Season 10 Playoffs. We'll be treated to a clash between title holders as the M3 World Champions Blacklist International welcomes M2 World Champions Bren Esports in the upper bracket. Sino nga ba ang makakahakbang papalapit sa pinaka-inaabangang M4 World Championship? Dito, butas. Hindi, wag kang ilaw na. Hindi, bubukas yan. Bubukas din yung ilaw. Ha? Bubukas din yung ilaw. Gaganda ko? Uy! Hindi si Darth Vader. Ba't ganun ka? Naging RGB, di ba? Wala. Yung pinaka gugustuhin nating makalaban ay nandito na. Lahat pumapabor sa atin. Nilatag na yung carpet para sa atin. Bukas nakalatag na din. Nasa sa atin na lang. Lahat ng advantage nasa atin. Yung unang pagkatalo natin sa drive, kung naaalala nyo, sa atin na din yun eh. Sa atin na din yun. Hindi lang tayo nakinig kung paano i-close. Kinontest natin yung sarili natin na kung nandun nga o ano. Kumbaga. Pero ngayon, sigurado ako wala nang ganon. Wala nang ganon. Maglalaro tayo as a team. Mananalo tayo as a team. Pero, andun pa din yung thought na iyon din ang ginagawa nila ng paulit-ulit. Especially yung turtle fight. Especially yung turtle fight. Simula S7, nandun na sila. Pwede na natin give yung first turtle talaga pagka at least walang mamatay sa atin. Conditional. Basta walang casualty. Madaming beses lang. Pero pag-trade kahit presensya lang sa akin, makaplay din ako malaking bagay sa akin. Kasi minsan pag kinontest natin yun, tas di ko nakuha, tas namatay pa isa sa atin or dalawa, yun napakahirap Yun, na. mauulit ang nangyari sa atin sa RSG pagka ganon. Pero proven naman na yung talagang mga hindi natin kayang i-contest na ginawa nyo sa scrim na pag may mga bago mag-use pa rin. Binigay nyo yung third line, nag-trade kayo lamang, di ba? At least, tayo lamang, nakuha man nila yung gusto nilang nakuha, tayo pa din yung lamang. Mainit ang magiging laban natin ngayon, and I think it's now time for the players to take center stage. Ladies and gentlemen, Blacklist International and Bren Esports. Blacklist! Bring the home! Ngayon, yung Blacklist International, kung papansinin mo, meron silang pa Star Wars. And yung lightsaber na yun, baka yun yung papakita nilang side ngayon. Yung dark side. Nito, kumbaga, pinapakita na ngayon ng Blacklist International na hindi sila nagbibiro pag sinabi nilang, we will reclaim the crown. And we will head on sa ating battlefield. Huwag na natin patagalin to. Simulan na natin. This is Blacklist International versus Bren Esports. Game number 1. Mapansin natin dito for Blacklist International, dalawa yung naka-sprint. So, parang magkakaroon ng changes ulit on how they play kasi most likely it's more on the flickers. Even for Edward, that is the petrify. So, nagkakasilipan agad yung ating mga players, and it is going to be Demon Slayer versus Demon Slayer Jungle Emblem. Ang nangyayari ngayon ay talagang dinedelay lang ni Oh My Venus itong jungling pattern ni Kyle at talagang sinusundan kung saan siya papuntahin. Even si Haji mag-a-assist pa dito. Si Edward kasama na rin. Few goes down. First blood na kuha ng Blacklist International. Mapapansin natin ngayon, medyo mabagal yung movements na ating mga teams, and 600 na lang ang kalamangan ng Blacklist International. So medyo effective ang pag-delay na ginagawa ng Bren Esports. That was a nice play. Real world manipulation ang ginamit niya upang mapatumba si Oh My Venus, pero buhay pa rin. Edward, siya ang habol dito kay Few na naglatag ng real world manipulation. Yun pala ang trabaho niya. Habulin lang yung backline.
Andito naman si Edward na tinatawan lang na naman ni Pandora. Hindi binibitawan. Wise mag-isa. Pero mukhang hahabol na si Oheb. Ito lahat ay pagtuloy. Electro final blow pero Phantom Execution na sagot. Super Marco with a win of nature. Ito yung sagot niya. Pero Haji with the dawning light. The Filipino Reagan! Right now, kahit sabihin natin na tumba si Super Marco, hindi pa rin talaga nagko-commit ng todo-todo dito yung mga teams dito sa may Lord. Pero Kyle TZ ang next target. Nagkamali ata ng pinasok damuhan dahil nandun lahat ng miyembro ng Blacklist International. Libreng Lord para sa kanila dahil nakuha na nga yung retry holder ng Bren. Grabe na yung burst damage si Super Marco. Guiding win pero naharangan kaso nga lang may konting siwang na makakatakas siya. Si Wise ngayon ang bibigyan nila. Wala siyang kasama. Wala yung guiding win. Pero si Edward going magpupush doon sa may bandang ibaba. Aabot dito si Few. Bagsak yung tatlong miyembro. Pero mag-isa siya dedepensa. Gina Jungle. Mukhang si Edward ay aabutan. Bren Esports ang kumuha ng kalamangan. Again, nakaangat ang minion wave ng Blacklist International. Kailangan ma-maximize sila dito kung tatapusin na nila. Real world manipulation na naman si OM dito ang mga problema pero may wind of nature para i-save. Kyle naman papasok pero mukhang hindi niya aabutan. Siya ata madiniskrasya. Immortality pa para kay Kyle TZ pero ngayon yung mga minions naman nakiklear nila. Gagalawan niya pa. Winter Traction para sa kay Kyle TZ pero hindi magiging sapat. Blacklist International successfully defending their base. Nahuli na nga si Ogwen dito pero may guiding win na naman pa atras. Pero si Edward again, si Few na naman ang magiging target niya. Abutan niya ba? Andun yung mga blades. Umabot kay Edward. May one charge na nakabang. Naku po! Bren Esports! Babawi naman si OM dito with a blazing duet pero hindi magiging sapat para mapatumba. Keltizi ang didikita nila pero may Phantom Execution palabas. Lili para ni The Queen. Andito yung Winter Dragon Blade. Pero buhay pa rin talaga. Nakabawi yung Blacklist International at mukhang malulugi pa. Haji with the golden light. Oh my goodness! Blacklist International turning things around! Hindi nyo pa inaalala. Wala lang tayo sa tinong miss, kaya tayo naghirapan. Pero tayong parts or ano, Yung isang adjustment natin doon kasi yun lang yun. Naging feedback kasi. Perfect yung drops natin kasi hindi natin tingnan yung perfect. 10 minutes tayo. 10 minutes yun. Si ano, si AJ. Ay, hindi. Lalim. Hindi, May nagkakak niya ka, ano, Abiyang. Hindi, kaya nga, pero ano. pero nilagay na maligaw. Wala rin tama sa akin nun eh. Pinipilit ko kasi po. Kaya ano Saka pala yung ano pa, yung glowing. Kasi pag Abiyang, ano. Hindi, ano yun? Iba yung una yun, ano yun? Ano yun? Yung pinipilas Peter. tapos pag wala na yun, First time ko mag-imo sa Barats eh. First time ko mag-imo. Hindi ako nag-ipon. Hindi ako nag-imo dun, pangit imo dun. Kaso, napansin ko nung naka-imo na ako, di nila ako binibigyan. Ano, Big? Dito, meron tayo. Ano bang panitan mo ano? Valentin. Which is ito. sila nag-third ball. Valentin. AD1 was Valentin first pick. Which is ito. Pero pa rin. Sparse. Mas kailangan natin nakaputan. May ano pa ba tayo? Ano naman naman dyan? Pag ganito, wait. Ay, ano nyo nga dito, balik nyo dito. Napakakita mo. Since alam natin na magkakaroon. Ginagin ko, pero kailangan ito. Kasi meron makakain. Hindi, yun ang ibaba nila yung barat sa akin. Bakit sa akin? Ang ito sunod, kumpara sa to. Ito ba maganda maganda din? Pwede mo niya eh. And it's time to head on sa ating game number 2. Kung ngayon lang kayo nanood ay 1-0 na po ang laban na ito in favor
of Blacklist International. Now, Game 2, makakabawi nga ba ang Brem Esports dito sa Blacklist International? Labanan ng real world manipulation to, pero si Few ang unang bibigyan. Pero siya naman ang merong real world manipulation na pwedeng ilatag pag nagkaroon talaga ng labanan. Edward dito kasama, nilatag na yung real world manipulation. Super Marco papalag din, pero nakuha ni Count Easy yung turtle. Si Edward naman maiipit sa gitna, pero may consecration pa. Hahabulin siya ni Pandora, hindi enough yung execute para i-execute siya. Bukas na ang base ng side ng Blacklist International. Pandora, win a 1v1 dito si Edward. And tingin ko, ito talaga yung name of the game, Chantel, no? Kung sino yung mas madaming tao into the early game, sila yung mag-dictate ng pace ng laro. Si Wise ang napapatumba. Naku, hindi ko nga in-expect na mapapatumba nila yun dahil isang harang lang talaga. And with that burst damage, Bren Esports gains control dito sa mismong base ng Blacklist. At mukhang sobrang sakit anong damage na binibigay nila. Pero si Ohe buhay pa. Si Owen dito low na. Super Marco Pandora is out. Mukhang si Owen mapapatumba rin. 2v3 situation. Blacklist International. Mukhang ikakapitalize yung pag-overstay ng Bren Esports. Masyadong punersa yun. Pero Oheb, lumipad na. Si Few lumalaban pero hindi niya magagamit ang kanyang first kill para baliktarin yung sitwasyon na iyon. Unang na-clear dito ni Pandora yung mismong lane doon sa XP lane, kaya naman mukhang makakasabay siya dito sa mismong teamfight. Pero ngayon, agawan na naman ng Lord ang mangyayari, pero makukuha na naman to ni Kyle TZ. Nakuha niya na yung Lord, hahabulin pa nila si Haji, si Super Marco nagwawala na, at mukhang wala na rin kawala yung isa. Double kill para kay Super Marco. Magsaspawn yung mga minions, aabot nga ba yung mga members ng Blacklist? Kasi kung hindi, maaaring edible na. Pinasok dito ni Ogwen, nahuli si Oheb. Si Edward naman ang magbabuy time. Pepwestuhan niya kung saan nakapwesto yung mga minions, pero hinarangan dito ng wall. Guardian's Barrier para hindi makalapit, pero right on time ang pagpasok ng mga members ng Blacklist. Si Haji dito napabitaw na ng pandepensang real world manipulation, pero napalipad na rin dito si The Queen. Pero nakapwesto naman dito si Few with a burst damage. Yung base pwede na ilag ng Bren Esports. At sila ngayon ang magtatay ng series on 1. Pagka natin i-highlight ang Payong Valentina, try natin kung i-lane nila. Ito meron kami ginawa. Si Wais, kailangan talaga mag-focus si Wais sa turtle kahit anong mangyari sa turtle. Kasi ang nangyari doon, nagpakita siya sa bot. Regardless kung napating nila yung init mas malaki yung nakuha nila kasi nga nakuha nila yung turtle. Ang condition nila. Feeling ko dapat ang ginawa mo, nag-3 man tayo sa business, nag-focus tayo sa turtle. Or na talaga Western na tayo. Hindi na, ano rin ako, wala na. Pero feeling ko maganda pa rin ang kahit talagang isang pwesto lang natin sa turtle. Pero hindi ba worth it yun? Feeling ko mas maganda Nakabatay tayo sa, regardless kasi kung napatay niyo no, hindi lamang na si Oheb doon, na sprint na, pre-farm na siya doon, mas maganda kung gusto na sa isa. Papatay ka. lugi sa akin, napatulog. Diba lamang ka na, regardless kung dumalaw siya, wag mo na rin siyang sigurong equal masyado, kasi narinig ko pinunod na si White. Ito, Tombi. Meron kaming sinaring ginawa. Kasi inisip Nakapatay nila, ng Balmond pa na. Pag may, di ba, Kasi ibigay Atlas. pag makuha natin yung Valentina, Kung may pangamis tayo, kung may pang-counter engage tayo. Ano yan? Parang Side daw, side. Feeling ko mas makakaabante ako eh. gusto mo atlas split na lang ba natin? Total, tapos Ito yung papakilala ko sa inyo, yung isang panalo natin sa kanila na meron silang Atlas, yun yung natin, Matilda the Paramis. Hero nila nun, Atlas Valentina. Pwede. Parang naman tayo pag may Atlas eh. naging side natin to. Kaso 2 minute. Feeling ko mas maganda yun. Ngayon, This time, mag-i-stick kaya sila sa bandila na Valentina. or Tama si Val. Nick, sinasamba nila yung Valentina. Kaya sinasama nila. Kaya Feeling ko cover na sila kanina sa Valentina. Most likely, pangatlong bandila nila, Valentina. Nabagsak ulit tayo dito, pero this time, eto mas perfect. Paano pag hindi nila binayang Valentina kasi expect nila mas magkumplat tayo. Doon natin ito, dito. Yan na Pero ito, mabagsak na si Jack. ito yung mas mataas na chance. Pag tayo kumuha niyan, ito sila. Pero makukuha ni Wise. Above natin to, Sobrang lakas ni Wise niya. May crack. Tama ba kayo? Ayan, stick test na ano. Open Valentina. Oo, open Valentina.
Kasi papos na balik na ano. Ngayon, kapag ganyan, Ito pa rin ang bagsak. ito naman yung wala tayo Kung kanina. babalik lang tayo sa kanina sa first game, ito yung kulang natin Yung kanina eh. sinasabi niyo na ito, tsaka ito, Ay, sa topic. meron ba tayo isa? Inisip ko kung wala po rin hero. Ay, di ba? Kasi makukuha naman yung ano. Nabigay nyo to. Kailangan magsama-sama as early as possible ng Blacklist International kasi kailangan nila yung protection. Pero later on, pag level 4 na sila, doon natin makikita yung aggression eh. Lalo-lalo na coming from Oh My Venus mula doon sa kanyang Numenon Blast. Pero 30 seconds bago mag-spawn ang mismong turtle at mukhang aabot pa naman yung both teams. Tingnan natin kung sino makakasecure ng unang posisyon doon mismo sa vicinity ng Turtle Pit. Pero siya, si Oheb, ang primary target ng lahat ng tao dito sa side ng Bren. Ito naman yung bawi nila, tapos si Pew na pag-hiding win pa, buhay pa rin siya dahil sa save ni Ogwen. Si Oh My Venus tsaka si Haji, nais silang kumuha, and the Queen with the flicker. Kuha nila yung isa, pero may Feather Aircheck pa naman, pero sumasayaw lang din Super Marco. Iniikutan lang silang lahat, pero si Wise naman ang nais maghigante. Pero ngayon, hindi pumapayag ang Blacklist International na walang gante, wala silang bawi. Turtle is up. Let's see kung aabot ka ba on time. Ito si Kyle Teasy. And with the cables, kayang-kaya niya yan. Tignan natin dito kung sino makakasecure, and it will go to the side of Blacklist. Nakuha to ni Wise, tapos may Numenon Blast pa. Dalawa yung nahuli. Sapat nga ba to para makuha nila yung kill? Wala na si Kyle Teasy. Habulin pa na si Pandora. Pero nawala si Oh My Venus. Ngayon si Pew nag-aabang lang. Aabutan niya nga ba pero hindi na siya mag-go. Ngayon nakikita natin yung laban na kung dikit yung ating standing, mas dikit dito in-game. Ito yung kanilang trabaho as of now. Kasi nga ngayon, ang dating pa lang sa akin ni Kyle Teasy in terms of the play na pinapakita nila, parang alalay pa lang siya dito. Yung pagpasok dito ni Pew, siya pa ang nakuha. Hindi nagawang iligtas ni Ogwen dahil nga doon sa flicker habang naka-feathered airstrike si Haji. Ay kung seal play at mukhang si Super Marco naman ang tangka nilang gustong kunin. Yung 1v1 situation dito mukhang ma-intercept. Super Marco goes down in the hands of the Queen plus a turret on the bottom lane. Hindi ka pwedeng pakampante kasi laging merong tao dito sa laban na ito na susubukan na mag-takedown sa'yo at feathered airstrike. Nakaabang lang. The KDA machine. Walang retry ang ating dalawang junglers na gamit nila to secure yung purple buff na iyon. Pero sabi ng Blacklist, gusto namin lumaban. Si Pew ang target nila. Kinabutan niya talaga dito pero mukhang hindi nila maabutan pa. Si Edward naman talaga, eyes on the prize. Pew ang hinabol. Ngayon nawala na yung first damage siya. Kailangan katakutan eh. Talaga mag-go na sila. Pero ngayon, nauntog dito si Kyle Teasy mula doon kay Oh My Venus. Kaya naman wala sila makukuhang trade. Grabe yung ginagawa ng Blacklist. Na even though lugi sila kung tutusin, nagagawan pa rin nila ng way. Tingnan mo. Kukuha mo na ng buff dito si Kyle Teasy. So kailangan mapilit din dito ng Blacklist International. Si Edward! Mukhang magbe-base lock. Mukhang wala atang umuwi. Aabot ka ba sila? Andito si Kyle Teasy. Sabi niya akong bahala. Edward, napasobra. Andito rin si Pew. Pero ngayon, Immortality Pop, nakabang na lang sila. Winter Charge of Play para dito kay Edward. Buying some time. Huli dun sa isa. Aabot pa nga ba dito si Kyle? Pero mukhang grabe na rin yung damage na binibigay. May setup mula kay The Queen. Si Ogwen ang uliin. Kaso nga lang dito si Kyle. Yung Lord, aabutan pa nga ba? Pero si Pandora ang makakakuha. Oh my goodness! Anong nangyayari sa game na ito? Haji last man standing! And with that, Bren Esports secures a clean wipeout. Kasama na nila yung Lord na nagmamarcha sa gitna. Rinig na rinig ang sigawan. And with this, pag nanalo sila dito, match point na! Blacklist International, gusto nila pigilan yung momentum ngayon ng side ng Bren. This is game number 4. Let's head on to the battlefield. Alamin na natin kung ano nga ba ang mga kaganapan sa larong ito. Signature picks coming in from Blacklist International. Makikita natin mismo dito yung skin na nakapangalan sa team nila, yung Estes. For Blacklist International, in terms of early game, as long as meron na siyang ultimate, maganda na yun para sa kanila. Even for Owen!
May flicker pero mayroong konting burn. Hindi aabot naman doon at mukhang makakauwi pa si Owen. Not unless pumasok dito si Wise. Pwede siyang sumili pero hindi na nga niya itutuloy. Pero meron siyang ipit dito. Heavy spin ang gagamitin ni Few. Hindi niya napapakawalan at dahil wala yung guiding wind ni Owen dito, magiging successful si Wise. Yung turtle naman ngayon ang pagagawa nila pero ngayon nagbabay ng time dito si Pandora. Meron nang ang heal mula kay The Queen. Pero andito rin naman si Haji. Mukhang right on time lang din yung pasok. Merong counter ang bibitawan at mukhang babalik din naman agad yung buhay. Pagkatapos nila matake yung kill, si Wise pa rin ang makakuha dito ng turtle. At sa KNTZ, hinahabol siya dito ni Edward pero may Cyclone Eye para siya ay matulungan. Pero si Pandora, kanina pa nasa ano ka na sobrang daming tao. Edward, tutumba! Ngayon, nakakapag-deal na ng damage si Super Marco pero hindi pa natin nakikita dahil all out yung dalawang gold laners. Si Wise naman ngayon, maaari nilang bigyan dito si Kyle TZ. May healing mula kay Oh My Venus. Hindi magiging enough yung damage ni Kyle at si Owen ngayon. Hindi niya na maliligtas yung mag-isa. Si Few naman dito may ipit din pero ngayon, Blacklist International ang namamayagpag. Masyadong maaga yung bitawan dito para sa side ng Brent Esports. Yung Amon, wala pa siyang kahit anong item. And yung damage niya, hindi pa enough kasi ina-out-sustain lang siya ng Estes. Nahabol niya lang dito si Super Marco. Gusto niya lang napalayuin yung mga miyembro. Pero si Few ngayon, naubos na yung altar na inilatag niya. Pero nakakuha ng pagawang dito yung walang iba. Kundi si Ohem. Hindi pa rin talaga sila Team Eagle. Nakuha na si Pandora. Mga mabubuhay sila doon sa heal ni The Queen. Nakuha rin si Few. Si Wise dito, mabubuhay pa rin. Queen with a save! KNTZ, nahuli siya dito ng Petrify. At ito na ang paghabol ng side ng Blacklist International, Owen, Super Marco. Susubukan nilang tumakas pero napapalibutan na sila ng mga members ng Blacklist International. Oh My Venus, naging main target nila. Nakakuha pa sila ng kill. Pero tutumba doon si Owen, ladies and gentlemen. And Super Marco nag-iisa. Edward, Ohem, Hindi pwedeng walang gante! Tapos kukuha pa sila ng Torre. Blacklist International. Sila yung nagpapakita ng dominance right from the start. Yung 1v1 niya si Edward pero iba itong 1v1 na ito. This is between Amon and the Benedetta. So ibig sabihin, kaya nila i-take ng isa't isa pero kasi hindi talaga sagabal para kay Benedetta yung passive ng isang Amon eh. Naipit nila din si Pandora pero ngayon may flicker out na naman dumulas doon sa heavy spin ni Wise. Pero kumakatok na sa pintuan ang Blacklist International at mukhang mabubuksan nila ang unang pinto. Tapos mukhang mag-clean up na lang dito si Ohe pero ngayon nga merong altar. Bagsak si Super Marco. Pandora trying to survive. Mapapadash away. May minions na naman matitira. Magbe-base lock na sila. Blacklist International forces game number 5. We wouldn't want it any other way. The quality of the series. Dito talaga napapakita, ladies and gentlemen, ang tunay na lakas ng Pinas. Pili ko kakayanin namin to na if ano kami or para sa SS kami, hindi kami magpupupo. Hindi, huwag na muna ipasok yun dito tayo sa ring. Para sa Ay, tatlo. Good silang pag-team dito kasi good lang tayo. Kahit kumingin pa tayo eh. Ngayon, pagagay niyo. Gusto mo ng crack, tapos Estes ako, masasistik kita. Estes versus ano? Tingnan mo mabuti yan. Tingnan mo mabuti. Itong dalawa yung katapat niyo. Kayo, Estes team. Pagagay niyo. Kayong dalawa yung ano. Bali Estes na to regardless. Hindi, kaya muna Tignan natin. Paano pag naging pila nila, Valentina? It all comes down to this. Reset tayo to the best. Masyadong intense. Ako, kung intense yung laban, ako natetense. Pero ng mga bata. Pero pagka Aim plus Paris, sobrang hirap na yun. Parang nilagay natin yung sarili natin sa outro. Kahit sila B, hindi pa payag. Hindi, kung ba Aim Paris sila, hindi tayo pwede mag-distance. Hindi tayo sila at may pani. Di ba, nag-post sila na Aim. Kasi may namit nila. May namit nila, walang tempo. Hindi niya makuha yung tempo. Malakas ako, hindi ko connect sa early game.
Open din ang barat sa kanila. Kasi pa din. Nakakay tayo sa side nila. Kasi kanina para di ba nakakaano. Sabi ko kasi kanina yung ano. Game at lang, no? Okay, kasi talaga mas may pressure. Maganda yung reverse yung Turtle take mo! Maganda na turtle take! Labanan na lang ng moral to. Sa punya na sobrang i-overthink. Labanan na lang ng moral. Experience mo. Linis ha. Ahead time ha. Ahead time ha. After nito isang series na lang ha. After nito isang series na lang. Magnunumbalik nga ba ang malakas sa Bren or matutuloy ba ang one step closer and one step na mas malapit na doon sa inaasam-asam na M4 qualification at pag-reclaim ng crown. Game number 5, Bren Esports versus Blacklist International. Para sa araw na ito, isang laro na lang. Pandora, binibigyan siya dito and eto na nga yung ikot na ginagawa. This is the opening na gagamitin ng Blacklist International. Pero ngayon nakikita natin na si Matilda dito ay unti-unting binibabysit din si Pandora. So ibig sabihin, alam dito nila Wise sila Venus na there is a possibility na makakuha agad sila ng kill kasi kulang yung mga members dito. Sakto yung ipit dito ni Wise at makukuha nila yung kill. Sakto din yung binitaw ni Oh My Venus dito na count outer para nga mas-save si Haji. And without Calteezy, mukhang irarush na to ng Blacklist International. Papasok pa nga dito pero andito yung mga Demonic Force. Another kill for Edward. Wala pa ring bawi yung Bren Esports. Pero nakikita naman natin yung Demonic Force. Talon lang sila ng talon ni Super Marco. Nandito naman sa area! Nagulat Demonic silang Force! lahat kay Super Marco na biglang dumating sa eksena. Oh My Venus makakatakas pa. And sa wakas, meron ng bawi ang Bren. Blacklist International, pwede sila mag-all-in. Si Ogwen nga mag-i-target na mag-flicker in. Pero meron ngayon, gagamitin na Guiding Wind. Masasave niya pa si Few. Pwede sila mag-clapback. May Circling Eagle. Si Calteezy, andito sa may bandang Gedli. Hahabulin nila dito si Wise. Clapback ng Bren Esports. Sila ngayon ang hahawak ng control. Oh My Venus, delikado lang din. Double kill for Calteezy. Edward Petrify on 3! Edward Petrify on 3! But still, walang damage output na pwedeng maganap doon na makakapag-takedown sa members ng Bren Esports. And eto na naman. Kuha na naman si Calteezy ng pagong pero si OWeb naman with the Blazing Duet. Cancel ng kanyang Circling Eagle pero mukhang nalihis sila with the BMI. Ngayon naman sa gitna, si Calteezy may iipit. Makakatakas mahaba pero si Haji habulin talaga siya. Ikot-ikutan lang pero mukhang makakatakas pa doon sa mismong parisukat na inilatag ni Few. Basagan Torres sa gitna. Super Marco ang magwawala. Abutan pa ng pana. Super Marco with a play! Wala pa rin yung Cult Altar. Is this the best moment para sa side ng Bren Esports? Para lumaban ngayon, Chantel, at meron Demonic Force na binato. Talagang pumasok na sa backline si Pandora na zone out niya si Haji pero babalik din naman kagad. May ipit naman dito si Wise pero si Edward dito sa likod dadaan. Si Ogwen dito, killing spree na nga. Si Haji nakuha ni Calteezy yung Lord. At tuloy pa rin ang sayawan. Kukuha ng kill si Super Marco. Lahat sila magsisitakbuhan. Blacklist International. Lugi doon sa exchange dahil meron na sila nakuhang kill. Meron pa silang Lord. At mukhang si Edward pa ang next target. Pero si Pandora ay nahuli dito. Hindi siya makatalon pero may Demonic Force na nabigat, nabitawan. Oh! Hinatid papunta sa Torre. Hindi na hinayaang maligtas pa. Rin. Alam mo parang yung kanyang paggamit ng Wind of Nature para naging kindat na lang. Ay, wait lang. Pero nahuli. Ito hindi yata siya makakatakas dito. Super Marco. Masyadong matagal tapos may petrify pa. At dahil tumawid ka kanina, babawian ka na nila. Blacklist International securing a kill onto Super Marco. Even if Wise dito, hindi siya talaga nakakapwesto. Blacklist International, kailangan nila i-contest etong ginagawa ngayon ng side ng Bren Esports. Hindi active si Edward doon sa may area. Sobrang baba na ng buhay ng Lord. Pumasok si Pandora with the Demonic Force tapos tawid-tawid lang. Agawan naman ng Lord si Wise nakapwesto. Umikot na. Pero si Calteezy pa rin ang makakasecure. Ngayon naman ay magsisitakbuhan sila. May Cult Altar para mag-save. Kaso nga lang aabutan sila ni Edward sa may madalikuran. Ogwen will survive. Pero ngayon si Pandora ang tutumba. Ngayon ang kapalit ni Pandora ay yung Lord pero sama-sama ang Blacklist sa may bandang gitna. Kakaibang petrify skills ang pinapakita ngayon ni Edward pagkadating niya kanina. 4-3 parang naging tank na rin pero mahuli. Si Ogwen nakatakin! Nako!
napasobra. May guiding wind pero hindi sapat upang makatakas. May conceal play pa. Si Kyle TZ ang next target. Electro final blow. Iisa-isahin na sila. At mukhang si Kyle ang next target. Inabutan pa ni Owen with a blazing duet. Ngayon, dalawa ang bagsak. Habang dumedepensa si Wise ang Lord doon sa may bandang itaas. Kini-clean up naman ng Blacklist International yung members ng Bren. Yung kalamangan ng Bren Esports na hawak-hawak nila kanina, nawawala unti-unti dahil sa mga pick-off na nagagawa at nakikita ng side ng Blacklist International. Chantel, tignan mo, yung mga bagay na yun kanina nung game number 3, nung game number 4, hindi usually nagtutuloy yon sa isang basag na tore. Pero for game number 5, dahil doon sa mga nangyari, hindi na nakaka-react ang Bren. Makikita niya na agad si Few. Pwede na mahuli agad pero pwedeng corner din para sa Blacklist. Ang sakit. Si Pandora na ngayon ang magiging target pero may guiding wind. Si Wise sa kabang naman with the heavy spin. Pero matutulog siya ng flame shot. Ngayon naman maaaring maipit pero yun na nga ang feather there strike ni Haji. Siya naman ngayon ang i-all in pero meron naman dito ang ginimtawan na call altar. Mapapatumba naman nila dito si Haji pero ngayon tumba na rin si Few. 2-for-1 exchange para sa Blacklist International. Sila ngayon ang may strength in numbers. Ito na yung kailangan tanggapin ng side ng Bren Esports na kailangan nila i-give up. Etong Lord na ito, Kyle TZ, sinalba ng guiding wind. Naliparan pa si Oheb. Hapos sa habulin ni Super Marco. Kyle TZ Immortality Pop. Si Oheb buhay pa. Habang nangyayari ang lahat, yun pala ang pang-buy time nila. Wise will safely secure the Lord. Another one for Blacklist International. Nandito na bumamark siya na at si Few ang naging primary target ng Feathered Airstrike. Si Pandora dito nahatak pero yung Demonic Force ay nandyan na. Merong cult altar na ginamit tapos si Oheb pumasok na rin. Na-cancel out yung kanyang blazing duet. Napatay na yung Lane Lord pero may minions sa matitira ngayon. Maaaring mag-base lock pero si Edward ata na pasobra. Ngayon naman ay may minions din sa may bandang ibaba. Meron sa may bandang itaas. Iniisa-isa yung mga miyembro. Pero ngayon nawala na si Pandora. 5 laban sa 4 ang mangyayari. Blacklist International nais nang kumatok. Nais nang tapusin. Kalbo na yung base. Isa na lang yung natitira nilang task. Kailangan na lang nila tong basagin. Si Kyle TZ mapapatras pero yung juggling ng Bren Esports ayaw na ayaw nilang bumitaw. Walang bumibitaw sa dalawang kupunan at mukhang isa na namang successful defense for Bren Esports. Kailangan na kailangan yun pero si Wise umikot. Abutan niya si Few pero napang-flicker out. Si Super Marco naman ang may ipit. Siya ang bibigyan ng Feathered Airstrike. Magiging successful dito Blacklist International. Nakuha na nila kaso nga na nakaabang yung lethal counter. Nakuha nila si Haji. Wala na dito yung Feathered Airstrike na aasahan. Pero may Lord na paparating. Pandora boy. Laban sa 4 ang mangyayari. Kakayanin pa nga ba ng Bren Esports yung depensa na to? Ngunit sama-sama na ang Blacklist International. Sinajuggle. Mukhang papalikuin ng bahagya. Pero sobrang dami ng minions na nakaabang. Andito na yung Blacklist International. Edward goes in for the base lock. Hindi na sila bibitaw. Puso ng kampiyon. Never backing down. Isa na lang bago umabot doon sa point na makareclaim ng crowd. Talagang inialay na lang ni Few dahil sobrang sakit na ni Haji. Talagang pinatunayan ng Blacklist International doon sa laban na yon na hindi sila magpapatalo at dediretso sa panibagong laban. Thank you, casters! Agents, kinabahan ba kayo doon? Wise, oh my gosh! Okay, 1 win away from the M4 World Championship. Now, ang makakatapat mo para doon ay isa ring manlalaro na gutom din makabalik sa World. So anong masasabi mo kay Kyle TZ, lalo na nung nagtatank jungle siya ngayon? Nung napanood ko, tingin ko kaya naman namin eh. Tsaka ano eh, parang nung nag-playoffs na, di pa kasi namin alam kung ano yung galaw namin. Pero nung this series nga, napatunayan namin na tingin ko kaya talaga namin mag-M4. Yung kumata din nun. Work and jeep, patali na. Nag-work pre. Thank you sa nakascreen natin. Hindi na naman namin.
Alam mo na yung baliw ka naman sa egg. Okay. Nice.